13 ang sugatan sa magkahiwalay na sunog sa Maynila at sa Quezon City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Humahangos ang mga residenteng nakasalubong namin sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Nasusunog na kasi ang kanilang mga bahay sa Isla Noa. Nang dumating kami sa lugar, nagngangalit na apoy ang bumungad sa amin. ng umaga nang itaas ang unang alarma sa sunog at makalipas lamang ang halos isang oras, naging Task Force Alpha na ito. Pasado 12:00 na ng tanghali at hanggang ngayon, patuloy pa rin itong inaapula. Dahil nga base sa light combustible material, halos sabay-sabay po silang nag-absorb ng fire. Lumakas po yung hangin. Ang pagsiklab ng sunog, nakuha na ng security guard na nagbabantay sa isang bakanting lote doon. Ang isang residente nangahas pang bumalik. Hinagis ito kanina nung sunog pa lang? Pasunog pa lang po. Bakit binalikan nyo ba? Napakadelikado. Hindi, wala na po dun. Kumusta po yung bahay nyo nasunog? Wala na po, ma'am. Nasunog na lahat. Nagbayanihan na ang mga residente dito at ilang volunteer sa pag-apula ng sunog gamit ang timba na may lamang tubig at katulong mismo nila ang mga kagawad ng pamatay sunog. Naubusan daw kasi ng tubig ang ilang fire truck. Nangyayari po naman talaga na minsan, naubusan po ng tubig ang fire truck. Pasado 12:00 ng tanghali, idineklarang under control ang sunog. Si Renzel Cordova, wala nang nagawa kundi pagmasdan na lang ang nasusunod niyang bahay. Ang masaklap, 2 beses na pala silang nasunugan. Hindi po namin alam kung paano na naman namin. Bert, ma'am, dyan na kami. Oo, hindi namin alam kung ano po yung unang gagawin. Dito kami dati. Nasunog din to. 3 ang sugatan sa sunog. Nandiyan yung apoy sa damuhan kaya pinasok ko ng pinasok para hindi na kumalat. Doon uling pasok ko, nadali ako sa may bakal. Ano nangyari sa iyo, sir? Na-discuss sila nung paglabas galing sa pagtulong ko po kanina sa sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. 10 naman ang sugatan sa sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila mag-aalas 2 naman ng madaling araw kanina. Nadamay rin sa sunog ang isang gusali na paggawaan ng mga tela. Umabot ng 10 oras bago ito dineklarang under control. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 20 milyong piso ang halaga ng pinsala. Nasunog rin ang ilang kabahayan sa Barangay Zapote, Las Piñas City kagabi. Wala namang nasaktan at inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras.